Sa pag-usab, may buntag ka natong tanan. Kumusta ang New Year sa matag usa? So, nakapahuway ra bang uban sa kabisihon, nakabakasyon ra bang uban? Siguro no, nag-look forward sa unsang ingon kitang tanan. I hope excited, nag-look forward. Unsa man ang plano sa Ginoong Dios sa kinabuhi nato sa karong umaabot nga tuig, mga buwan. And I've said to you nga unta excited ta makita unsay plano sa Ginoong Dios kanato karong tuiga. But for that, kinaunhang Domingo sa tuig, now, as a church this year, magpadayon gyapon ta sa paggukod, pagsik, pagpangita og espirituhanong pagtubo. Now, in the Great Commission, familiar mo sa Matthew chapter 26, ato sa Great Commission, ningon si Kristo, di ba, sa mga apostolis, go, make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Pag human, ningon siya, teach them to obey everything I have commanded you. So first part sa verse 20 sa Great Commission, Matthew 26, ningon si Kristo, teach them to observe all that I have commanded you. So gisugo sa Ginoong Dios iyang mga apostoles nga i-nurture ang mga believers. Tudloi sila, pahibawa sila unsa akong pulong, unsa akong sugo. And by teaching them, ug makabaw na sila, they will do what I have commanded. So nurturing believers or building up believers is our main focus this year. This year, 2025, akong balikon, atong main focus, nurturing believers, building up believers. And for that, there is a pulpit ministry. We will enter a new series about spiritual growth. Di mo, kita na siguro mo sa team, no? Spiritual growth, spirituhanong pagtubo. Aham ni magikan. Kinsa may involve para motubo ang matag usa ka believer. Unsa may buhaton para motubo ang isa ka Kristohanon. Now, while it's important nga i-acknowledge nato no sa matag lakang sa spirituhanong pagtubo, naa ang pagpamuhat sa balahang espiritu. Akong balikon, it is important nga i-acknowledge nato nga sa spirituhanong pagtubo, yes, natay part, but naa ang pagpamuhat sa balaang espiritu niana. And for that, natay 5 ka means, 5 ka paagi for spiritual growth. Sabot pasabot kaniyatong bagong series, nga 5 means of spiritual growth will be divided into 5 topics. So 5 ka Sunday, magisgot ta in general asam ni nagikan ng spiritual growth. So unsa man spiritual growth? Now according sa isa sa pinaka sige na kog bisitahon nga website no gotquestion.org, spiritual growth is the process, isa ka proseso of becoming more and more like Jesus Christ. So spiritual growth di ay panagsawg magunahon na tag spiritual growth murag kanang active sa simbahan mo. Dahil una yung sod sa itong una or daghan kay siya memory verse or may kay siya mupakli sa Bible. Panagsa mo na yung sod sa itong una when we are talking about spiritual growth. At di ay, spiritual growth is the process wherein ikaw kung minto ka kang Hesukristo, prosig na under na ka sa proseso wherein ginayhinay kag himo sama ni Kristo. And that is a partnership. Partnership between the believer and the Holy Spirit. Akong balikon. So mura nig susama sa mag-uuma. Ang mag-uuma siya mo tanom, siya mo harvest, pero di gid siya mo patubo. Yang buhaton niyang part, tubigan, mga buno sa iyang gitanom, pero di gid niya control. Nabay ma-failure ba yang cropping season ana sa iyang pagtanom? Diwa siya i-control. So partnership ni ang spiritual growth. However, akong balikon, though it's a partnership na ay mga means of spiritual growth nga gihatag ang Ginoong Dios para kanato. And for that, ang una natong hisgutan, the first main or first topic for this series would be the Bible. So before we proceed to that, mag-ambo ta mga itagiya sa Ginoong Dios. Let's pray. Father in heaven, where we will worship you now through studying your word, reading to your word, listening to your word. And we acknowledge you, Diyos, na limited among pangsabot sa imong pulong, limited among pagtuki sa imong pulong, pagsunod sa imong pulong, and we cannot do it alone. Manang mangayo minimog tabang balang espiritu, abliha among huna-huna,
Pukawa among kasing-kasing og andama kami o Dios, tabangi mi nga masabtan kana namo ug masunod ang imong pulong. Ipadayag kini o Lord ug tabangi mi magpaubos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So first mean of spiritual growth, the Bible. Kinsa may nay Bible ninyo. So lately no, kabantay mo, i-encourage na tamo nga ipaklin yung Bible tanawa diri nga verse. Because it is one mean para mutubo ta. Isa siya sa paagi para matag usa kanato mutubo sa pagtuo or mahimutang sama ni Kristo Jesus. Now kausaban mo yan ta. Kausaban kanang pulong mo na di mausab nining kalibutana. So change is constant daw. Pero panagsa kitang mga tao we resist change. Di ta ganahan og bag-o. Or managana ta og nay something new nga ma-introduce sa atong kinabuhi. Or magduha ta bag-o man. Sundon baka kuni, buhaton baka kuni. When it comes to spiritual growth, change dapat i-welcome ug i-embrace na sa usa ka believer. Akong baliyon, when it comes to spiritual growth, ang kausaban dapat i-embrace na. Pwede nga naay need usbon sa atong kinaiya, dapat i-embrace. Pwede nga on this journey of spiritual growth, na need usbon sa atong pagtuo, dapat na-embrace. Pwede nga naay usbon sa atong paagi sa pagkinabuhi, dapat gakson na nato. Now si Apostle Peter, nagsuwat siya in the book of 2 Peter chapter 1 verse 3, ningon siya, His divine power is referring to God, granted us, believers. Ningon si Apostle Peter, ang gahom sa Ginoong Dios, nagahatag ka nato og kinabuhi and abilidad to live a godly life. Anyang gisumpayan sa unsang paagi, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Now notice, ningon si Peter, ang Ginoong Dios nga nagluwas nato, gitagaan tag abilidad nga mabuhi into godliness, to live a godly life. Para sa may kan through our knowledge of Him, si Jesucristo. So spiritual growth tells us that although we have God's power to live into godliness, we need the knowledge of Him. Kinahanglan nato ilhon si Him. Kinsa si Him? Si Jesucristo. And one way, and the best way para mailhan nato siya is through the Bible. Muna yung gihatag sa Ginoong Dios kanato to live in our spiritual life nga mutubo ug ma-build up ta. One theologian said, and I quote, "The Bible is powerful, able to change your life from the inside out." Unsay kaya usbon sa Biblia daw? Ay mong kinabuhi inside out. Di lang imong outside appearance but also on the inside. No other means is given by God to accomplish such a task. The Spirit of God who is at work in the hearts of Christians uses the Word of God. Unsay gigamit sa, di ba, ang gingon partnership ni through the Holy Spirit. Unsay gigamit sa Holy Spirit para ma-transform ta? The Word of God transforms the believers and make them into a Christ-like people. Now see, God the Father is the giver of the Holy Scripture, the Bible. And God the Son, si Jesucristo, is the theme of the Bible. And God the Holy Spirit is the author of the Bible. Kabantay mo sa ka-involve ang Trinity sa Biblia. Let's go to our passage. If your Bibles are open, nata sa John chapter 17, kung makabantay mo sa heading, sa ibabaw sa chapter, na ikuandra, sa ASB version, the High Priestly Prayer. So, in John chapter 17, prayer ni Jesucristo. Tibok chapter is a prayer of Jesus Christ. So, kabantay mo sa verse 2, He is talking to the Father. Nakigstorya si Jesucristo sa Amahan. And the next chapter, manggod, sa chapter 18, dito nagitridor, dito nagidakop si Jesucristo. So this is His last prayer before sa crucifixion sa cross. And in His prayer, Jesus knows nga limited na kayo ang iyang oras. So He uttered in His prayer para sa mga believers. Ang balikon, kini nga prayer is an intercessory prayer. Ngayon tag-intercessory, nagpataliwala siya, ni pray siya on behalf of others.
So kasuway ba mo na nga prayer kanang ni pray mo di para sa inyong kaugalingon kundi para sa inyong pamilya, para sa mga suod ninyo nga higala, para sa church. So you're doing an intercessory prayer ana. Ug mo na ang gibuhat ni Kristo diri sa chapter 17. He's praying for the believers. Now imagine, bisan sa verse 20, if your Bibles are open, ang iyang immediate yun nga gipray ani ang mga believers during that time. Ang balik ko niyang gipray yun ani, immediate nga giprayhan ang mga believers during that time. But sa verse 20, ningon ang pulong sa Ginoong Dios, I do not ask for this only. So di lang daw kuno para sa yahang para sa mga buhi that time nga believers what yung gisumpayan, but also for those who will believe. So ningon si Kristo sa iyang prayer, tanan pud nga mutuo in the future, ako pud silang gi-appeal ani nga prayer. So imagine, 2,000 years ago, wa pa ta na gianak ning kalibutan na, giampo na ta ni Kristo. Christ is praying for us. So prayer is always the sign nga nay maayong intention ang usa ka tawo towards kinsa na iyahang giampuan. And karon sa langit, while Jesus Christ is in heaven, the book of Hebrews is telling us nga bisag na sa langit si Kristo, He is still interceding. Nagampo gihapon si Kristo para sa matag usa kasimbahan ka Kristohanon nga miila kaniya. So in verse 17, specific kay ang prayer ni Kristo diri is praying sa ESV version for sanctification sa mga magtotoo. And it should be a matter of interest para sa matag usa ka Kristohanon. Ito rato sabto nun sam ng word nga sanctification. Ina sa version nga gibasa no, to them to be holy. And this may be regard kaning prayer ni Jesus Christ sa verse 17 as the center. The central petition ngano nagampo si Kristo, ngano nakigstorya siya sa Amahan. He prayed in behalf of his disciples ug sa tanan future nga believers. Unsa ang desire niya nga matag usa kuno ka believer ma-sanctify, they made holy, they become hallowed, consecrated. So for that atong una tun-an, the Bible sanctifies. Sanctify them in the truth. Duha ka meaning ang word nga sanctification. So sama sa ang ganyan naman atong tun-an una, sanctification pinakauna niyang meaning is a separation from common use or separation from what is unholy. So unsay prayer ni Kristo ang object, sanctify them. Kinsa ni si them? Si believers during that time o si future believers. So apil ka, apil ko, apil ang mga ning panaw na nga mga Kristohanon ug mga umaabot pa nga henerasyon nga Kristohanon, giampo ni Kristo diri. Unta ma-separate sila for common use. Unta ma-separate sila from what is unholy niining kalibutana. So this carries an idea nga i-withdraw gikan sa influence niining kalibutana. I-separate ilahi. Now, naka-familiar mo sa, if I'm not mistaken, sa book of Daniel chapter 5, ka-familiar mo ni Nebuchadnezzar na siya anak, gipanganlan og Belshazzar. Now, kani si Belshazzar, isa ni ka, ibitang spoiled nga anak og hari. Ganahan ni siya permi magtuman siyang gusto or di siya mahimutang, di niya mabuhat ang iyang gusto. Now, na one time nga si Belshazzar, ganahan siya magpa-party, ganahan siya kanibutang magbangkiti sa ilahang gingharian. The problem is limited iyang resources that time. And one way nga yan nakita para madayon malahos niya iyang plano nga magpa-feast, magpa-banquet sa ilahang gingharian yang gibuhat, ang mga offering sa templo yang gihilabtan. Yang gigamit ang mga offering sa templo, ang mga meat offering, ang mga monetary offering yang gigamit. Ang gingnan siya gingnan siya sa Ginoong Dios through a vision nga nagganahi ang Ginoong Dios sa iyang gibuhat. And dito niya nailhan si Daniel nga nag-interpret sa iyang damgo, gingnan siya nakay sayop sala gibuhat ubang sa Ginoong Dios o ginambira na sa Ginoo imong kinabuhi. Ngano kay gi-separate ang Ginoo ang mahalad sa templo, gigamit ni Belshazzar into
into unholy practices. Yan gigamit para mag lipay-lipay, lingaw-lingaw. So ang point ani, ang unang meaning naay i-separate. Naay dili igamit into tanan. Ikaduhang meaning, to be set apart for the Lord. So nay murag i-withdraw, oy di day ni angay diri gapiton. Oy di day ni angay diri i-plaster. Pero asam day no sa sunod buhaton. Kaduhang meaning sa sanctification, to be set apart for the Lord. So sanctification day, di ni being separated from the world as a Christian, but also to be separated for the Lord. So gato yung tayo sa sentence, sanctifications, to be separated from the world and to be separated for the Lord. So it is a constant reminder no, deno sa mga believer. So mga gi-mention ni Kristo sa iyang prayer nga natay practice dapat. All our acts, thoughts, atong gipangbuhat sa atong kamot, gipanglantaw sa atong mata, gipangbuhat sa atong baba, mga pulong nga nanggawas should all bring glory to the Lord. Munang giampo ni Kristo para sa mga believers. It is a reminder for us how we should live, how we should act. That each day we are to be set apart from common use, from what is unholy, and set apart for the Lord. So kanina yung word ng sanctification is chiefly concerned how we can live like Christians while we are in this world wherein sin is being promoted, wherein temptation is in left, right, atubangan, and likod. So in this world wherein rebellious towards God, in this world wherein ungodly values ang gihatagan ug bili, sanctification is a reminder na while we are here in this world, sinful world, we are Christians, we are believers. Simbahan ta, katawhan ta ni Hesukristo. Itong hinumduman, walang tagiluwas ni Hesukristo para malangit. Yes, muna isa sa benepisyo. Pinakanindot nga benepisyo sa kaluwasan. Giluwas ta ni Kristo that we might conform into the image of Him. Nga mahimo tang sama niya nga unta ma-manifest kinsa si Kristo sa toang kinabuhi. Isa sa gisigig balik-balik nga theme sa Sermon of the Mount nga dapat imong kinabuhi sama sa unsay gitudlo ni Kristo, gisugda na you are the salt, you are the light of this world. Ang diskurso ni Kristo dito dapat imong kinabuhi dili sama sa unsay makita nimo nining kinabuhia. Ang balikon walang ta giluwas para malangit. Giluwas ta para mahimo tang sama ni Kristo pinagi sa panghuna-huna atong behavior, action kinaiya pamatasan. Now, ikaw minto na kaning Kristo, imong gidawat nga si Kristo yung manluluwas, makasasala ka, siya lang mo dala nimo sa langit, then nananing sanctification. Nagsugod na ni sa atong kinabuhi. Kabantay mo medyo sensitive na ta. Nga sa una kung sa atong wa pa kakailas Ginoong Dios, kadungog kag pagpamalikas, okay ra, wala ra. Then later on, sa diha nakailan na kas Ginoong Dios, sakit man sa dunggan. Kabantay mo na ba yung nga nga changes na occur sa inyong kinabuhi? Kung sa una, kusugay ka mamalikas, kusugay ka magbinuang, mura magniatras na kudra dapita nga kinaiya. Kabantay mo, sunaan siya hinay-hinay nga bago. So while isa na kakamatuoran sa itong kinabuhi, we have this battle. Though believers have a renewed nature through salvation, we still have this fight. Napagid ni gira nga ang pattern sa tong karaang kinabuhi naapagyud sa tong pagkatao. So although we have a new nature na renewed, gibag-o na nani gira nga nahitabo within us. And diri din musod ang importansya sa Biblia sa toang kinabuhi. Here comes the importance of the Bible. Our minds have traces of the old man. Napaghihapon na sa to. Sometimes nataning lawasa, kinsa kaniadto nga pagkakailas Ginoong Dios, napagyud na antod karon. We still battle with the flesh, with the temptation towards us. Mawitaw nang giingon sa meaning ganina nga sanctification
It is a process where the Holy Spirit transforms a believer to be more like Jesus Christ. Since ang nagpamuhat mo din nga transformation is ang Holy Spirit, and ang Bible di gina og ang Holy Spirit di gina pwede buwag. Since ang Holy Spirit nagsuwat sa Biblia, whenever we read the Bible, whenever we follow the Bible, whenever masabtan natong Biblia, hingana po na hitabo. Ug masabtan nimong pulong sa Ginoong Dios, nasabtan nimong balang espiritu. Kung paminaw nimo sa dihang giabli nimo ang Biblia, nakigstorya ang Biblia nimo, nakigstorya ang balang espiritu nimo. So sa process sa sanctification, ang Biblia ug ang balang espiritu importante kina. That's why bitaw I will put it, again an importance sa pagbasa, sa pagtuon, sa pulong sa Ginoong Dios. And when we open, we read, we study the Bible, buhata na in a prayerful way og seryoso nga paagi. Now when our Lord prayed, sanctify them in the truth. Bantayan niyo ang verse 17. Sanctify them in the truth. Walang nag-ampo ang Ginoong Dios no nga unta mabag-o sila, but He is also praying nga unta ang pagpamuhat sa balang espiritu ug ang pag-apply sa kamatuoran nga naha sa Biblia mahitabo gayud. So the Holy Spirit and the Bible cannot be separated. His word is truth. Then sa 1 John, ug familiar mo na 1 John chapter 5 verse 6, the Holy Spirit is the truth. We need these two if we are to experience true sanctification. Sanctification that touches every part of our life. Now na may panagsa nga pwede ta mo appear sa panlantaw sa tao, oy sanctified kay tawhana, oy medyo nausab gyud din ning tawhana. Ang Bisaya din ang word nga sanctification no, gibalaan. Now di ta na trabaho nang gibalaan ang term. Wala ta nagpabalaan, gibalaan ta sa Ginoong Dios. Now night time siguro nga pwede mo appear ta sa mata sa tao, uy balaan ning tawhana. Night time siguro pwede ta mo appear sa mata sa publiko nga murag sanctified, binagaw ta. But without the Bible and without the working of the Holy Spirit sa atong kinabuhi, touching the every part, the inner person sa to, with the mind we learn God's word to the truth, and without the Bible unsa may atong tun-an, unsa may gamiton sa balang espiritu para mabag-o ta. With the heart we love God's truth, His Son, and with our will sa atong kabubuton we yield to the Holy Spirit. Now ningon na isa ka theologian, sikat kayo, you're familiar, si Dale Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Unang panagsa, we don't give enough importance nini nga truth para mabag-o ta, it's because of sin. It's because di ta ganahan paduol niya na kay gibadlong ta, gitudloan ta. So what, if you have your Bibles with you, abli sa 1 Peter chapter 2, if you have your Bibles with you, atong scan sa 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2. And the word of the Lord says, ningon na po si Peter, put away all malice, all deceit and hypocrisy and envy. Then, ningon din siya sunod, after sa pagputting away anatanan, like newborn infants, long for pure spiritual milk. Unsang purpose that by it, you may grow up into salvation. Now from that passage na tayo duha ka matuoran nga makutlo, makuha na una aning sala muna ay makawala sa appetite nato sa spiritual milk. Unsang spiritual milk nga gipasabot niya ang Bible, ang Biblia. Now if we are constantly living in sin, di ta ganahan mo abli og Biblia. If we are constantly living under temptation, sige tag sunod unsa man temptasyon moabot sa kinabuhi, mawa ni ang cravings, mawa ang pagpangita sa spiritual milk. Naningon si Peter, aya siya ningon nga i-crave ang pagpangita o growth sa Biblia. Ningon siya, biyais na yung karang pagkatao. After nimo gibiyaan, crave for spirit, long for pure spiritual milk. So unang kamaturan, sala mo'y mo pawala sa atong kadasig, atong motivation nga motubo spiritually. So no intake of pure milk, no spiritual growth. Balikon, no intake of Bible, no reading of the Bible, no studying of the Bible, meaning no spiritual growth, period. So failure to continually take in the Word of God
walay growth in holiness or sanctification mahitabo sa toang kinabuhi. What can we learn from this? That the Bible sanctifies. Una, obedience to the Bible makes us grow spiritually. Ang balik ko na obedience. Sa dihang masayra na nato nga mo din ang truth. Mo din ang kamatuoran na mausab sa tong kinaiya. Na mausab sa tong pagtuo. Ano nato ang panguptan oy kaniday dapat ang buhaton. Oy kaniday dapat akong tuuhan. And we cannot obey what we don't know. Yeah? Obedience to the Bible makes us grow spiritually. We cannot obey what we don't know. Muna kinahanglan know, hibaw-a, imuhang Biblia. Balik ko, know the Bible. You can be present everywhere. Present kada fellowship, present kada simba, present kada unsa man ang mga activity na you can always be present, but that's not a guarantee nga you can know the Bible. Kaya example is atong panimon that while you are here, you're not here. And while you are here, while naay mensahe ginon Dios gipadayag gitudlo pwede nga mo huna naglupad bisag asa. So dili guarantee nga present ka yung sa mga activity nga kabalo din ka sa Bible. Know the Bible. Ang balikon tong quote nga ang gikuan ganina from D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you the Bible. So since the Bible sanctifies, know the Bible. Ang balikon prayer ni Jesucristo para kanato. Desire ni Jesucristo para nimo ug nako nga unta mahimo tang sama niya nga tong action atong lihok atong pagkinabuhi mahimong sama niya, and one way iyang gihatag sa tuwa isa kamin, it's the Bible. And panagsa giabog siya sa balay, panagsa may pang mga anay giabli ng Biblia. Kaduha, what we can learn from this passage, the Bible sanctifies, the Bible is the truth. Sanctify them in the truth. Unsa ang truth? Unsa mo sanctify? Si truth. Kinsa man ni si truth? Your word is the truth. Now, gi-equate ni Jesucristo the word is the truth itself. Now, what God tells us through the person, the teaching, the message of Jesus Christ, mo na ang kamatuoran nining kalibutana. Sa tong panahon karon wherein paspas kay mga information mo makatag tungod sa social media, na balita, na nagbuwag ingani katag dayon panagsa maglibog dayon sa kamatuoran. Ano sang gingon ni Jesucristo dire? Your word is the truth. Nakigstorya siya sa amahan inumdumi, imong pulong do Dios mao ang kamatuoran. So your word is the truth. It means the Bible always tells what is true in any matter under consideration. So ipasabot ana. And I have said this before, na sa dihang moingon ang Bible nga it is the truth regardless unsay opinion sa tao. Regardless unsay pansabot sa tao, unsay isulti sa ubang relihiyon, unsay isulti sa uban nga nasod, the Bible is true. Ang balikon sa dihang moingon ang Biblia, ang pulong si Dios na your word is true, it means regardless unsay isulti sa tao, ay di man na tinuod, ay fairy tale ram na ang Bible, ay sinuwat ram na sa tao, regardless unsay opinion sa tao o ni kinsa man, when we say the Bible is truth, the Bible is always true. Dahil sa panahon na to karon og sa atong setting diri sa Pilipinas, isa ta sa pinaka-blessed nga tao. Dili bawal magbitbit og Biblia. Dili bawal mo basa sa pulong sa Ginoong Dios. And gitagaan ta niana nga kagawasan. Panagsa wa nato gi-maximize, panagsa i-take for granted panato. For all people sa tibok kalibutan, isa ta sa pinaka-blessed. Kay wa ta gilimitahan. Kung magbitbit kag Bible dras karsada way manakop nimo. Kung mubasa kag Bible mo share ka og Bible verses sa imong classmate, kauban sa trabaho, sa imong silingan, di ka pwede ipabarangay. Isa ta sa pinaka-blessed. The Bible is the revelation of God to man. Munang sa unang panahon naglisod og ilang mga tawo kinsa ang Ginoo. Sa unang panahon wa sila idea kinsa unsa am yun ning Ginoo. And sa panahon nato karon wherein we have the complete Bible, ipakita na sa Ginoong Dios kinsa siya. Anong balikon, ang Biblia, it does not contain the truth, it is the truth. Di lang siya muy gisuwatan sa unsay kamatuoran.
ang Biblia mismo mao ang kamatuoran. The Bible alone, nothing more, nothing less, that is the truth. Now, one theologian sa 1700 says, nga ginganlan si John Wesley, if there is one error in the Bible, there might be as well as 1,000 errors in the Bible. Ug nalay isa ka bakak sa Biblia, naay linibo ka Biblia. That's why when we say nga, it is the truth, what's about why sipyat, why sayop. Meaning, if nay sayop, nay dili tinuod sa Biblia, nangailad ang tanan. Ug nay bisag isa lang kagamay nga di tinuod niining Biblia nga atong gituhan, gihimong tukuranan sa atong pagtuog, sa atong practice, nangaskam tang tanan. But I believe and I am confident that the Bible is the truth. That's why bitaw kabantay mo, linibo ka mga religious books, linibo ka mga relihiyon nga naila-ilahang libro, ang Biblia ang pinaka most hated of all those books. Thousands of religions, most of them na sila ilahang own books, Bible is the most hated one in the whole world. Gani, napay mga nasod nga ban ang Biblia. Ngano? Kasi it is the truth. Muman siya ang kamaturan, muman siya mo abli sa salabutan sa tawo, and many are afraid of that. Daghag na hadlok sa Biblia. Why? Because the Bible tells the truth and the world wants lies. Di ba? Muna ganahan sa kalibutan, bakak. At managsabi sa kita, ganahan tag bakak. When the Bible says, dapat mag-ampo ka, dapat magbasa ka sa pulong sa Ginoo, aning nanti ka, uy, pwede ra dili. Di ba? Nindot kayo pamina, uy, pwede rin ko dili mag-pray, pwede rin ko dili ang basa, uy, pwede rin mo di i-treat og maayo yung isigataw. Wala, nindot tayo eh. Ano na ganahan sa mga tao? Why mo limit nila? And the Bible, mo diyang kamaturan mo, badlong yun, unsay sayop. That's why many are afraid of this truth. That's why daghang mga tao naglikay, daghang mga nasod, giban, ang Biblia. Di lang nato ni tanaw ng Biblia no isip history book, novel book, poetic nga book. It is a book of truth. Ang balikon, the Bible is the book of truth. The revealed truth, the Bible, is what set us apart for God. Ang balikon, the revealed truth, the Bible, is what set us apart for God. Without the Bible, what ay direction, what ay direkta, what ay tumbanan, unsa may paagi para ma-set apart ko sa kalibutan. Unsa may dapat din ako buhaton para di ko mahimong mahisama sa mga tao nga nakapalibot na. Unsa may akong di angay huna-hunaon, unsa may akong angay tuuhan. Kanang tubag tanan na sa Biblia. Without the Bible, without this holy word of God, walay paagi para ma-set us, malahi ta nining kalibutan na. Jesus is teaching us here that God's word is the truth. Everything in the Bible is truth from Genesis to Revelation. Regardless unsa isulti sa tao, muna ang kamatuoran. So it is not enough dahil nga mo separate ta. Ug mingog sanctification, oy di na ako makigkuyog ninyo. Oy di na ako mahisama sa unsa akong gibuhat sa una. It's not enough dahil ana. We need to learn about God's values. We need to learn about the ideas nga nagikan ni Jesucristo. We need to learn His viewpoint, iyang panlantawon sa realidad, sa kinabuhi. So you can say, without the Bible, why Biblia? Pwede nga nato yung mga good ideas about unsaong pagkinabuhi, but we will certainly do things contrary to God's will. Ang balikon, without the Bible, pwede nga makaingon tayo, kaya na ako mabuhing buutan without the Bible. Pwede, na times, pero sa madali o sa madugay, without the Bible, maabot yun ta sa gayon nga mukontra ta sa Ginoo. Sa madali o sa madugay, moabot yun ta sa gayon, o why Biblia nga mo rebuild ta sa Ginoo. Mga gitagaan ta niya nini nga kamatuoran para ma-separate, ma-sanctify ta nining kalibutan na o para kang Jesucristo. Pwede nga bright kay ka nga tao. Pwede nga brilliant kay ka nga tao. May kay ka manghuna-una. But you cannot produce spiritual growth without the Bible. You cannot produce spiritual growth on your own. You need the Bible. You need Christ. You need the Holy Spirit to work in you. So the Word of God captures our heart. Sa dihang basa ta, it transforms our lives. We must both understand
the Bible and apply the Bible. Sanctification of the believers is mo na ministry nga on process hangtod sa mubiyata niining kalibutanan. Like all things nga motubo, kahoy nga motubo, bata nga motubo, change must happen. Dapat na ay kausaban moabot sa kinabuhi sa tao. If no change happening, then basin wa gyud ta na sanctify pa. If no change happening in our behavior, way of thinking, attitude, then probably there's no growth occurring ninhi sa atong kinabuhi. So sa pagtapos, spiritual growth or Christ-likeness. Di ba mo gini atong punto? Dire kita nagtuyok-tuyok. So unsaon para mahimo tang sama ni Jesucristo, Biblia. The spiritual growth una comes from the revealed truth. Sa gipadayag nga pulong. Unsang gipadayag nga pulong? Ang Biblia. Wala ing gipadayag nga pulong ang Ginoong Dios apart from the Bible. Ang ubang tao i-equate ang pulong sa Ginoong Dios as mga unsay nakistorya ang ginako, ing ani ing ana. But only the Bible is the revealed truth. Andira nagikan ang spiritual growth. Kaduha, application of the revealed truth. Saktong application of the revealed truth. Sanctification results from the application of the truth to our lives. The truth affect our minds, understanding, and once maapektuhan ni atong pansabot o atong una-una, maapektuhan pod ang atong mga action. So asa gikan ng kausaban. If this year nakaitingwa, Lord, unta mas makaila ko nimo, mas mutubo ko, mas di ko mahisama kinsa ko last year, mas mausab ko, mas muhamtong ko sa pag-ila nimo. If this year you are longing, praying for that, natin tubag. Nasa Biblia na. Basahaton ikinabuhi dayon. And certainly, dili basin, certainly mahitabo gyud motubo ka spirituhanon, mahimo kang sama ni Jesucristo.